So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nagsalita po si Bongo, no? Na siya daw po, ang sabi nga po daw po ni Bongo, na susunod daw po siya sa proseso ng impeachment trial. So, babasa daw po siya sa ebidensya. So, tatanungin ko na kayo, naniniwala ba kayo doon? Di ba? Para sinabi mo na rin dito na yung aso, huwag kang kumamot ng betlog mo. Di ba? Pag sinabi ni Bongo, tsaka ni Bato de la Rosa, na, magiging patas po kami sa impeachment trial ni Sara Duterte, babasa kami sa ebidensya. Para mo nyo na rin sinabi sa aso, na wag mong dilaan yung bitlog, wag mong didilaan yung betlog mo. Parang ganun, parang napaka-imposible nun. Oh. So sabi dito okay. Alam nyo no, ito sinasabi ko Sabi nga po ni Bongo mga babayan, bumubuhay daw po siya ng mga tao. Kasi meron daw po malasakit program. Okay. Kaya ang problema, di ba, sangkot ka sa tokhang. So pumapatay ka rin ng tao. So pumapatay ka ng tao, bumubuhay ka ng tao. So ano ba talaga? Sabi dito. Okay. Okay, dyan sa RTV Vlogs, no? Dyan pala siya ngayon, no? So sabi dito, sino ba yung si Argo? Wala lang. Gusto lang makasar niyan. So sabi dito, no, ebidensya, basihan sa impeachment. Batok ni Pisara, Senador Bongo. Anong batok? Kapagadian kasi to, no? Okay. So ngayon ito, alam niyo mga kababayan, napaka-bullshit nito. Kasi po, sabi po ni Bato de la Rosa, nung nakaraang taon din po, sabi niya dito, no, hindi, wag na lang quote card, baka magreklamo kayo, baka sabihin gawa-gawa ko lang yan. So doon na lang muna tayo sa statement po lang ni Bongo. Tignan niya statement ni Bongo We were advised by our Senate President not to give comments dahil as possible or future judges or jurors dito sa impeachment case, dapat po maging impartial po kami. At ang magiging desisyon po namin ay magiging magbabase po sa ebidensya. Kung walang ebidensya, edi wala. Doon po ang aming pagbabasihan. Tangin na, no? Gago! Lokoy mo si Digong, tarantado, puta na to. Papasa sa ebidensya, sigurado ka, hindi naman yan yung sinabi mo dati. Kasi magiging judges na po kami pagdating ng panahon once we convene as impeachment court by sa ngayon by June 2, no. Depende pa po yan dahil meron pang pagdinig sa Supreme Court on both sides, no. Nag-petition to stop and meron rin pong nag-petition to proceed immediately. So hindi nyo Wow, may impartial pa nalalaman. Naniniwala ba magiging impartial siya? Parang hindi ako naniniwala. Actually, hindi talaga. Ala sa lista, plastic mo Bongo, di ba? Sabihin mo yan kay Digong Bongo. Hindi, actually ito tama yan, Angela Hero. Actually, kasi mga kababayan, maniniwala naman sana ako No, pag sinabi ni Bongo na siya ay magiging fair, siya ay magiging impartial, maniniwala naman sana ako. Ayun nga lang mga kababayan, si Bongo po, dawit po yan sa frigate. Di ba? Kasama po siya doon sa anomalya ng frigate. Alam niyo yung frigate? Di ba yung barko na binili ni Digong na maanomalya? Na meron na po silang kakontrata, binago po ni Bongo. Kahit hindi po trabaho ni Bongo yun. Hindi pa siya senador noon, nangialam si Bongo. At mga kababayan, tandaan din po natin. Hello po, Levi Ice, kanina hello po. Levi Eris. Tama ba? Okay. So, and then mga kababayan, tandaan din po natin na si Bongo po, meron po siyang construction supply sa Davao. Di ba? Malay mo kung makagipitan, laglag niya si Pusit. Hindi ako naniniwala ako. May chance naman. Gusto ko maniwala. Yun nga lang kasi mga kababayan, sabi ko nga kanina, si Bongo, dawit sa frigate. Si Bongo, dawit sa patayan. Di ba?
Si Bongo din po mga kababayan, meron po siyang construction supply, yung CLTG. Oh. Sabi po ni Bongo, yung CLTG po na yan, CLTG construction supply po na yan, hindi naman daw po siya may-ari niyan. Ano lang po yan, bobo lang po at saka mga Duterte follower lang po, mga DDS na po maniniwala doon, na yung CLTG hindi pagmamayari ni Bongo. Yung CLTG mga kababayan, pangalan pa lang CLTG, Christopher Lawrence Tesorogo. Tapos sabihin mo hindi ko may-ari. Para mo naman kami ginawang tanga niyan. Oh. 'Di ba? So ano problema ng CLTG? Mga kababayan, yung CLTG mga ka-streetwise, na pagmamayari nga po ni Bongo, siya po ang nakakuha ng mga big infrastructure projects sa Davao City. So ngayon, ang ibig sabihin nito, kung meron pong anomalya si Duterte, damay ka doon. Di ba maniniwala na sana ako na magiging fair ako. Di ba? Base tayo sa ebidensya. Ang point, kapag si Sara Duterte po napa-impeach, nagkaroon ng impeachment trial, madadamay yung tatay. Dahil sa mga bank accounts. Di ba? Tayo ba, maniniwala ba tayo? Na kapag nagkaroon ng investigasyon sa impeachment, hindi madadamay si Bongo? Come on. Come on, Bongo. Ang tagal mo naging photo bomber ni Digong. Ang tagal mo naging julalay ni Digong. Puta, hindi ka kasabuat? Di ba? Ako, no? At saka nagtataka lang talaga ako, no? Nagtataka lang ako. Bakit wala ng pera yung PDP laban? Di ba? Kasi si PBBM, di ba, bukas, sa Biyernes, nasa Negros. Pang-ilan na nila yan? Di ba sa Lawag, Iloilo, Davao, sa Davao, kahapon sa Pasay, tapos panglima na sa Biyernes. Oh. Bakit kayo nakakadalawa pa lang? Tapos yung isa nyo pa, konti pa pumunta. Oh, asan yung pera ninyo? Nakikibuloy. Asan yung pera ni Kibuloy? Naka-hold. Oh. Nataka ako sa inyo, di ba? Pero, by the way, tuloy natin to. Hindi kasi mga kababayan ako naniniwala ako, no? Na si Bongo po, kaya niya pong isakripisyo yung pagiging senador niya, protektahan lang po si Sara. Naka-freeze nga. Yun nga yan. Hindi ako naniniwala ako doon. Na si Bongo, di ba, kaya niya pong isakripisyo yung pagiging senador para kay Sara Duterte. Di ba? Sino ba yan si Bongo? Di ba, huyo lang yan, sampid lang yan Oh, i-continue natin. Depende pa po yan dahil meron pang pagdinig sa Supreme Court on both sides, no? Nag-petition to stop and meron rin pong nag-petition to proceed immediately. So hindi nyo nakausap si PRRD, sir? Regarding sa no, kung magiging defense? At unang-una, hindi po siya nakikialam po sa aming trabaho. Hindi lang po dito sa kasong ito, but sa lahat ng bagay. Hindi ba po nangangialam si Digong sa kanyang trabaho? Takina talaga nito, no? Pa, nung naging senador po ako, isa lang nang sinabi niya sa akin, hindi siya nakikialam sa trabaho ko. Sinasabi lang niya, just do what is right. Interes ng bayan, interes ng Pilipino, ang unahin mo. Hindi ka magkakamali. Sir, clarify ko lang, nagkaroon na po ba ng panahon ang mga senator para pag-usapan yung... Wala talaga. Actually, kanya... Walang kwenta. So ngayon mga kababayan, no? Sabi ni Bongo, magiging fair daw po siya. So syempre mga kababayan, ang gagawin natin, babalikan po natin yung mga sinabi nila dati. December 19, 2024. Ano sabi ni Bato? Bongo Bato fireback at House over Quadcom findings. Bato links recommendation to oust Sara plot. Mga kababayan po kasi, kung naalala po natin nung December,
Meron pong recommendation. Ay, sorry. Sorry pala. Ito pala. Okay. So mga kababayan, una sa lahat, noong December po kasi, meron po kasing recommendation yung Quadcom, nakasuhan po si Bongo at si Bato. Dahil po sa extrajudicial killings. Ayun. So out of nowhere, biglang sumagot po si Bato dito. Tandaan nyo, tingnan ninyo ang tanong dito tungkol sa mga ginawa ninyong patayan. Ayun po ang tanong dito. Alam niyo sagot ni Bato? Si Sara Duterte. Tingnan nyo Sabi ni Sara dito. Ay sabi ni Bato. Sabi ni Bato. Ang reaction ko lang dyan is expected ko na yan. They're moving heaven and earth talaga to make life difficult for us. Yun naman talaga ang kanilang pakay. Talagang i-demolish ang mga Duterte at kanyang mga kaalyado. Sabi ni Bato. Okay lang yan. Okay na yan. Sige. Palagpasin natin kahit tanga. Yun nga lang, ang sabi nga pa dito, ang problema, dinugtungan pa. Ang sabi niya dito, para ma-demolish tayo, lalong-lalo na ang eleksyon, at eleksyon na, di ba? Para ma-demolish tayo, lalong-lalo na eleksyon na. At kapag kaming dalawa ni Senator Bongo ay hindi mananalo next year, dahil dinimolish kami ng gusto ngayon, hindi mananalo next year. So, ang next Congress tuloy-tuloy na yan, na yung kanilang, ewan ko ba, di ba? Wala nang harang dito sa Senado sa impeachment nila na gagawin kay VP Sara. Ayun, sabi ni Bongo, sabi ni Bato yan, no? Sabi ni Bato yan, no? O kaya daw po sila ginigipit. Di ba? Kasi Boss Taquero, si NBI Director Santiago Halatang Maka Duterte. Kaya nga, napansin ko nga yun yung statement niya, no? Kaya nga So ngayon mga kababayan, kaya ako hindi ako naniniwala dito sa sinasabi ni Bongo. Kasi sabi po ni Bato, kaya kami pinipigilan, kaya kami hinaharas ng Quadcom. Pag natalo kami ni Bongo, sabi niya, pag natalo kami ni Bongo, dalawa kami ni Bongo, wala nang harang sa impeachment ni Sara Duterte sa Senado. Ang bullshit nun. Tapos ngayon, bilang sasabihin naman ni Bongo, magiging fair sila, parang naman tayong ginagago niyan. In the first place, mga kababayan, alam naman po natin kung ano po yung motivation at saka political alignment ni Bongo. Duterte po yan. Umamin na nga si Bato haharangin ninyo yung impeachment Tapos ngayon sasabihin ni Bongo, magiging fair? Hello po, Josephine Tugas, maraming salamat, no? Di ba? Para naman tayong gago niyan. So actually, mga kababayan, ito yung mga nakita ko dito Actually, thumbnail lang ito, no? Agree naman kayo kasi aware naman kayo dito. Ito yung sinasabi ko Senators who vote, di ba, to oppose Sara impeachment. Unang-una si Amy Marcos. So sabi ni Amy Marcos, lalabanan niya raw po yung impeachment ng gandulo. Kaya nga ako ayoko po talaga ng 12-0 Ako nirerespeto ko po si PBBM, di ba? Pero ako, di ba, ginagalang ko po si PBBM dun sa kanyang panawagan na 12-0. Pero mga ka-streetwise, hindi naman po tayo ganun kamangmang. Di ba, na ito po ay politika. Pati si Boy Calembang, di ba? O nga, si Boy Calembang nga rin, di ba? Di ba, so ang point natin dito mga kababayan, di ba? Alam naman po natin na tuwing midterm election, di ba? Palakasan po ng kandidato yan para magkaroon po ng statement na in control pa rin po yung presidente. So kaya po, namili po ang partido ni PBBM na mga malalakas na kandidato. Pero it doesn't mean mga kababayan na itong mga 12 po na to ay papabor po sa tama. So ano ba yung tama? Yung tama mga kababayan, hindi naman ibig sabihin ng tama na dapat ipa-impeach si Sara. Hindi po ganun yun. Ang tama po dito mga kababayan is maging fair sa impeachment trial. Ako hindi po ako naniniwala gagawin po ng 12 yun. Yung 12 na yun, lahat sila, papabor, para gawin po na maging fair yung impeachment trial. Hindi. Nagsalita na nga itong si Amy Marcos lalabanan ko yan hanggang sa dulo. O nagsalita na nga si Amy Marcos ng ganyan, buboto ko pa ba? Siyempre hindi na. Diba? Si Pacquiao never kong binoto yan at kailan hindi ko buboto yan.
Di ba? Oh, tapos si Robin, sabi niya, tingnan niyo, ito yung pinakabobo talaga sa lahat eh. Definitely, I will vote no for impeachment. Di ba? Wala nang, si Robin Padilla, mga kababayan, wala na pong ebidensya. Di ba? Wala na pong depensa. Wala na pong paglabas ng ebidensya sa trial. Para sa kanya, no na kaagad siya. Di ba? So, ganun talaga, di ba? So, yan pa sabi nga po ni Bato, kapag kami ni Sen Bongo ay hindi manalo next year, wala nang haharang sa impeachment ni VP Sara Duterte. Tapos yan sasabihin ngayon ni Bongo, magiging fair, baka ng ina mo. Oh. And besides mga babayan, ako agree ako dito eh. May sinasabi dito eh. Ano ba yan? Ito. Si Joel Chua pala, no? Si Joel Chua. So, sabi ni Joel Chua, mga babayan, no? Okay. Ano ba yun? Ito. We'll see if that possible. Chua said, referring to suggestion that senators allied with Duterte must inhibit themselves from the impeachment trial. We will wait for our team to convene first and then we will discuss all the options. So mga kababayan, no, mukhang dito po talaga pupunta yung impeachment trial ni Sara. Kapag nagsimula na po yung impeachment trial ni Sara, medyo matagal pa ngayon. So, ang isa po sa mga gagawin po ng mga prosecutor dito is ipapa-inhibit si Bato, si Bongo, kung mananalo pa sila, di ba si Amy, si Robin Padilla. Oh. So, ang tanong dito, magpapa-inhibit ba yan? Ewan ko lang, kasi sabi dito ni Joel Chua, di ba? For the sake of delikadesa. Yung problema, wala pong delikadesa yung mga yan, mga buwaka ng inang yan. Di ba? Oh. So, yan mga babae, no? So, nalobat na yung laptop ko, hindi pala nakasaksak. So, yan, nasa dyan po sa 700 po na nanonood, hindi pa po nakakapag-like. Palike na lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replay, syempre, palike, pa-subscribe. At kung di naman kanabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, kayo nga po, ano po nga po masabi nyo nga po sa content po natin ngayon. No? So, pa-comment na po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. So, thank you mga kababayan. Thank you po, no?